Pero ang isang mabuting leader, madapa man yan, tatayo yan at lilinisin ang kanyang pangalan. At pagbalik niya, malinis na ang pangalan niya at pagbalik niya, diyan niya malalaman na welcome pa rin siya sa sambayan ng Pilipino at may possibility na 'pag tumakbo siya sa pagiging Pangulo ng Pilipinas at siya ay sinuportahan ni PBBM, mananalo pa yan. Kasi wala na siyang baggage. Kasi luminis na ang pangalan niya dahil nalinis na niya, dahil nag-ano siya, nag-undergo siya sa lahat ng trial. 'Di ba? Make sense? Pero si Sara Duterte mananatili siyang magnanakaw sa isipan at sa puso ng mga Pilipino dahil ayaw niya ng investigasyon, ayaw niya ng trial. Kaya mananatili siyang magnanakaw sa isip at sa puso ng mga Pilipino. Si Sara Duterte ay magnanakaw at ang mga magnanakaw ay hindi pwedeng mahalal sa kahit anong pwesto. Si Sara Duterte ay magnanakaw. Tanggapin niyo na, mga DDS. Tanggapin niyo na ng buong puso na si Sara Duterte ay magnanakaw. Dahil kung hindi siya magnanakaw, hindi siya iiwas sa trial. Bakit siya umiiwas sa trial? Dahil magnanakaw siya. Ganon lang yan, guys. Eh. Sino ba ang takot sa trial? Yung guilty, yung may kasalanan, yung mga magnanakaw. At sino yung takot sa trial? Ulit, si Sara Duterte. Sino naman yung humaharap ngayon sa trial? Sino yung nag-resign para maharap daw niya ang mga trial, lahat-lahat? Speaker Martin. Ibig sabihin, si Speaker Martin hindi takot sa trial. Ready siyang harapin kahit anong trial, kahit saan pa, kahit kailan, haharapin niya. Kaya siya nag-resign para maharap niya ang lahat ng akusasyon. Meaning to say, wala siyang kasalanan. Meaning to say, hindi siya guilty. Dahil ang guilty lang ay yung ayaw humarap sa trial at siya ay si Sara Duterte. At ang taong hindi guilty haharap sa trial at yan ay si Speaker Martin Romualdez. So sino ulit yung magnanakaw? Yung magnanakaw, yung takot sa trial, Sara Duterte yan. Sino naman yung hindi guilty sa pagnanakaw? Yung hindi guilty sa pagnanakaw, si Speaker Martin Romualdez. At kaya niyang humarap sa trial kahit ano pa man. Diba? Kaya, alam nyo ha, etong sasabihin ko sa inyo. Yung Sara nyo, walang pag-asa yan. Hopeless. Si VP Doomsday ay isang hopeless na politician. Kaya ngayon, kabi-kabila ang mga ano niya sa gobyerno, mga rant, no? Na nothing, wala daw kabuluhan. Parang nasa kawalan. Wala daw kabuluhan yung ginagawa ng Pangulo. Wala daw. Iniinsulto niya yung mga tao na nilagay ng Pangulo. Ininsulto ni Sara. Diba? Ganyan po si Sara Duterte. Alam niya na may mga ghost projects, 2010 pa daw, sabi niya. Alam daw niya na may mga katiwalian, sabi niya. Pero, wala. Wala siyang ginawa. Diba? Mayor daw siya ng Davao, alam na daw niya na may mga ghost projects, pero wala siyang ginawa. Hindi siya nag-ingay. Dahil ba ang involved ay kapatid mo? Dahil ba ang involved ay kamag-anak mo?
Dahil bang involved ay kaalyado mo? Dahil bang involved ay kaibigan mo? Kaya kahit noong 2010, mayor ka pa ng Davao, sabi mo, alam mo na may korupsyon. Pero nanahimik ka at hindi ka nagsalita. Yung tatay mo, 6 na taon, Pangulo ng Pilipinas, ni isang nagnakaw about flood control projects, ni wala siyang naipakulong. Diba? Gumawa pa ng PAC para lang gamitin sa sarili nilang pagnanakaw. Alam niyo ba mga kaibigan, etong si Rodrigo Duterte gumawa ng PAC, walang kwenta. Ginamit lang nila para sa sarili nilang kapakanan, para sa sarili nilang pagnanakaw. Kaya ano natin yung ebidensya natin. May ebidensya tayo dyan eh. Wait. Wait. Okay. Meron tayong evidence dyan. Ano yung lang natin ang ating ebidensya? May ebidensya tayo dyan. Hindi tayo magsasalita dito na walang ebidensya, no? Meron tayo laging ebidensya. Okay. Yeah. So, okay. May evidence tayo dyan. Okay. PAC. Ito. Ito mga kaibigan na. Yan. Ito guys. PAC chief pinasisibak ng doktor. Yan. PAC chief pinasisibak ng doktor. Sino ba yung PAC chief? Yung PACC chief, sino ba? Diba si Greco Bellica? No? Yung nilagay ni Duterte dyan. O, basahin natin Okay. Ito yung pinagmamalaki ng mga DDS na gumawa daw ng PAC si Duterte pagkatapos tinanggal daw ni PBBM. Okay, bakit tinanggal ni PBBM? Dahil nakita ni PBBM na walang kwenta. Wala man lang ni isang napakulong, nagbabayad lang para sa mga workers, mga empleyado doon, ginawa lang way of corruption pero wala namang napapakulong, no? So mga kaibigan, tingnan natin ito yung fact na pinagmamalaki ng mga DDS. Yan. Okay. Makinig kayo, makinig. Makinig mga DDS. Okay. Ito yun. So, itong fact na to, ito yung pinagmamalaki no, ng mga DDS na fact, no? Okay. So, sinulat ito noong November 17, 2020. Makinig kayo mga DDS. Listen. Hiniling ng isang doktor kay Pangulong Rodrigo Duterte na sibakin sa pwesto si Presidential Anti-Crime Commission Chief Greco Bellica dahil umano sa kawalan ng aksyon sa inihain nitong reklamo laban sa umano'y mga anomalya ng mag-asawang sinalamitan Mayor Rose Purigay at Vice Mayor Roderick Purigay. Itong mayor at Vice Mayor Purigay ay mga PDP laban. Kasama po ito sa PDP laban, no? Ito po, Liberal Party dati yan, pero nag-PDP laban na sila. Since nakaupo si Duterte, PDP laban. So, ibig sabihin, kalyado ni Duterte, no? So, take note November 17, 2020, sinulat ito, no? So, pinasisibak po, no, si Chief Greco Bellica dahil umano sa kawalan ng aksyon na inihain
itong reklamo laban sa umano'y mga anomalya ng mag-asawang sina Lamitan Mayor Rose Porigay at Vice Mayor Roderick Porigay. Isiniwalat ni Dr. Chow Tiao Yumol sa isang pulong ang mga anomalya ng mag-asawang Porigay tulad ng pagbili ng generator na hindi naman nagamit sa pagsusupply ng kuryente. Pagkakasangkot umano sa mga ito sa illegal drugs kabilang sa top 10 sa buong barn. Oh, grabe oh. Sangkot pala itong mga 'to sa illegal drugs at kabilang sila sa top 10 'no, sa buong BARM mga kaibigan 'no, at sa Basilan at top 3 sa Basilan. Pag-standby ng ambulansya sa kanilang private resort at ang pagsunog sa munisipyo ng Lamitan. Pinatunayan ito ng isa sa mga inutusan ni Porigay na si Bronson Amil na nasugatan ng pagbabarili ng mga tauhan nito. Ayon kay Yumol, ang lahat ng reklamo at ebidensya nila laban sa mag-asawang Porigay ay nabaliwala nang sabihin ni Belica na wala umanong jurisdiction ang PAC dahil elected officials ang inirereklamo. Subalit, ang pinagtataka ni Yumol ay bakit kinasuhan nito si Camarines Sur Representative Rodolfo Andaya ng Graft and Corruption sa Ombudsman sa isang elected official din. Bukod dito ay pinaimbestigahan din ni Yumol si Lieutenant Colonel Chris Le Cainog ng PNP Drugs Enforcement Group na nag-issue ng certification na cleared na umano mag-asawang Porigay sa kasong illegal drugs, gayong tanging ang PDEA lamang ang maaring mag-issue. Nilinaw ni Yumol na wala siyang anumang interes sa politika at nais lamang niyang tulungan ang gobyerno ni Duterte. O, kita niyo mga kaibigan ha, isa yan ha, mga kaibigan ha, sa napakalaking issue na hindi tinugunan. Anong nangyari kay Doc Yumol? After niya makipag-meeting 'no, dito mga kaibigan kay Greco Bellica at, nakita niya nag-close door 'no, si Bellica at saka yung mayor ng Lamitan, nag-close door meeting. At pagkatapos yung mga kaibigan, sunod-sunod na yung ambush kay Doc Yumol. Sunod-sunod na yung paggigipit sa kanya, ina-ambush. May mga picture siya mga kaibigan, may mga video siya na meron siyang mga may tama ng baril, meron siyang mga bugbog. Ganyan ang ginawa sa kanya kasi ibinenta siya mga kaibigan. Kumbaga, yung ebidensya na pinakita niya kay Greco Bellica, pinakita din dun sa mayor. 'Di ba dapat poproteksyonan mo kasi si Doc Yumol yung nagreklamo. Pero dito hindi po, si Doc Yumol nabaliktad. Tapos ang ginawa sa kanya, ginipit siya ng ginipit, hindi na siya nakakakuha ng mga permit. Mga kaibigan, si Doc Yumol, ito yung doktor na pumupunta sa iba-ibang mga lugar sa Lamitan, doon sa mga hindi napupuntahan ng mga doktor ng mga kung sino-sino mga gobyerno. Pumupunta siya doon at nagcha-charity. Take note ha, charity doctor ito. Nagmimisyon ito sa mga tao na mga mahihirap sa mga liblib na lugar sa Lamitan na hindi naaabot ng gobyerno. May mga video pa siya mga kaibigan kung saan nakasakay siya ng bangka at pumupunta siya sa iba-ibang lugar sa Lamitan para tumulong, para manggamot. Tapos ganito ang nangyari sa kanya. Naburyong na siya, wala siyang malapitan na gobyerno eh. Dahil inutil ang gobyerno ni Duterte, wala siyang malapitan. So ang ginawa niya, inilagay na niya ang batas sa kanyang kamay. Pumunta siya dito sa Maynila kung saan uma-attend itong mayor 'no, ng Lamitan, uma-attend ng graduation at doon niratratan niya. Kaya ngayon nakakulong siya, nasa jail. Kita niyo? Isang ano lang 'yan, isang isang, story lang 'yan ng pagiging inutil ng PAC na inyong pinagmamalaki. Meron pa, makinig mga DDS makinig mga DDS. Ito pang isa, okey. October 23, 2020, sinulat ito, PAC chief kinasuhan ng Graft, ibahagi. Sino yung PAC chief? Greco Bellica. Okay, makinig. Nahaharap ngayon si Presidential Anti-Corruption Commission Greco Bellica sa kasong graft at administratibo matapos na ireklamo ng mga empleyado ng Duty Free Philippines sa Office of the Ombudsman. Sa kanilang reklamo, umapila sina Alexander Sablan, Ernesto Mangilanandan, Romeo Silva, bla bla bla, marami pa no?
At, at so hindi ko na babanggitin mga pangalan ng nagreklamo, ang dami, eh, 'no, nabubulol ako. At sabi dito mga kaibigan, sa anti-graft agency na panagutin 'no, nagreklamo, umapila sila sa anti-graft agency na panagutin si Belgica sa paglabag sa Section 3 ng, Republic Act 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Grave misconduct, prejudicial to the service at gross inexcusable negligence. Ikinatwiran ng mga kawani ng DFP na nadismaya sila at nabigo kay Bellica sa pagkuha ng kanilang kasong smuggling laban kay DFPC Chief Operator Office COO Vicente Pelagio Angala. Paliwanag ng mga ito, napakinggan nila si Bellica sa programa nito sa radyo na ireklamo mo kay Bellica. Dahil dito, nagtungo umano sila sa bahay ni Bellica sa San Miguel Avenue, malapit sa Malacanang at humingi ng tulong kaugnay ng ibinabatong anomalya sa DFP. Ipinakilala umano sa kanila ni Bellica ang amang si Gregor Bellica at kapatid na abogadong si Attorney Jeremiah Bellica at tiniyak niya sa kanila na magiging libre ang kanilang serbisyo bilang abogado. Take note ha, tiniyak daw ni Greco Bellica na magiging libre yung serbisyo. Gayunman, nagbayad umano sila ng 1,000 kada pahina ng kanilang reklamo o kabuang 130,000. Matapos nila itong isampa sa ombudsman noong March 16, 2017, sa tulong na rin ng law firm ng kapatid ni Bellica. Naging magulo ang lahat ng kontakin umano ni Bellica si Angala at nagtakda sila ng pagpupulong kasama ang mga ito. Sa nasabing pagpupulong, pinapirma umano sila ng waiver na hindi nila nabasa. Makinig kayo ha. Pangalawang case na to ha. Dito natin mapapatunayan na kung bakit tinanggal ni PBBM yung PAC kasi nga inutil, no? So naging magulo ang lahat ng kontakin umano ni Bellica si Angala. At nagtakda ito ng pagpupulong kasama ang mga ito. Sa nasabing pagpupulong, pinapirma umano sila ng waiver na hindi nila nabasa hanggang sa magsumiti si Bellica ng rekomendasyon kay Pangulong Rodrigo Duterte laban sa mga nasabing opisyal ng DFP. Aniya, hindi napabilang sa rekomendasyon ang mga pangalan ng sangkot sa anomalya. So ano yan? Dahil sa mapera yung mga taong yon, hindi isinama. Kung sino yung kanilang nirereklamo, hindi isinama dahil ba sa mapera, dahil kaibigan. So, makinig ibinalik din umano sa kanila ang salaping ginamit nila sa ombudsman. Ginamit niya ang aming kaso. Take note ginamit niya ang aming kaso para magkaroon ng koneksyon sa mga malalaking negosyante sa duty free upang gamitin niya sa kanyang sariling pang-interes. Sabi pa ng mga ito. Kita niyo mga kaibigan? Kita niyo? So ginamit niya yung kaso ng mga tao na to, ng mga pobreng tao. No? Ginamit daw ni Bellica, no? Sabi ng mga nagdemanda. Ginamit ni Bellica yung mga kaso nila para magkaroon sila si Bellica ng koneksyon doon sa mga malalaking negosyante ng duty free para sa kanyang pansariling interes.